Nasa linya natin si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Ready na ba yung kanyang linya? Nasa Alright. linya na siya. Admiral, Rear Admiral. Yes, Good morning po. Kamusta Good morning. kayo? Good morning. Meron daw aligid na research vessel sa Recto Bank. Ano yung pinalis na ba natin yun, Rear Admiral? Yeah, alam mo, ito ay namataan pa natin ng last week of last month. Last week of last month, okay. Monitored natin ito na si Sanhao, umalis ito ng Mischief Reef. Sapagkat Okay. ang Mischief Reef, ito ang main base ng CCG. Chinese Communist, PLA Navy, CCG, and Maritime Militia. And then, ang kanyang inikutan ay yung mga areas south and southwest of Sabina or Escoda. Okay. We have there Hasa-Hasa and Bulig Shoal. Ito ay mga low tide elevations natin. Inikutan niya in a irregular pattern. What do Zigzag you mean? pattern. What do you mean irregular pattern? Pagka sinabi irregular pattern, ano yun? Matagal siya doon? Irregular pattern is pag makita mo ang track niya, zigzag. Zigzag, okay. Anong sa Exacto. inyo po sa Coast Guard, sa Navy, ano po ang ibig sabihin nun? No irregular pattern ng voyage po ng isang barko, lalo na pang militar? When we see a zigzag pattern and it is done by a research vessel, most likely may ginagawang research yun. Ayun. So baka may mga tao yan sa ilalim ng tubig. Karagatan, oo. Karagatan at may ginagawa na silang kung ano man doon nang walang pahintulot sa atin. Yeah, what type of research hindi natin masabi. Pero the pattern itself is indicative, most likely, of a research. And considering the fact na research vessel ito, so most likely, we check with the appropriate government agency, wala man nakafile na permit to conduct such a research. Okay. Pero ano na po ginagawa ng Philippine Navy natin, ng Coast Guard? Ngayong nakita natin irregular yung kanilang ginagawa po doon. Yes, the Philippine Navy, we monitor that. May mga patrol naman tayo in the vicinity, may mga air surveillance flights ng Air Force. And then we also inform the Coast Guard, pero monitor din naman ng Coast Guard. Opo. Hindi ko lang alam yung action nila kung nagpadala sa ng barko doon, lalo na nung ito ay lumapit sa Sabina or Escoda Shoal. And then last week, namataan ito northern part of Sabina or Escoda. And then 2 days ago until yesterday morning, ito ay palabas naman in a general direction of northwest, palabas na, paakyat. So bali ilang linggo na po yan na umiikot in an irregular manner sa atin pong teritoryo? Approximately 2 weeks. Dalawang weeks. linggo na. Lahat po yan ng kanyang irregular na biyahe o pattern ng biyahe niya nasa loob po ng ating exclusive economic zone? Yes, ma'am. Ito ay nasa loob ng ating EEZ. Oo. And then, as of the monitoring yesterday, palabas naman ito in a northwest direction. Palabas na po siya. Monitor lang ba pwede natin gawin dito, Rear Admiral? O pwede natin, uy, sandali, andito kayo sa amin, lumayas nga kayo, please. Meron bang mga radio challenges na ganon? Automatic naman yung ating radio challenges. We check their identity, saan galing, saan papunta, and their activity. Pero pagka hindi sila tumugon do sa ating radio challenge, hindi sila umalis, what do we do? Kung meron tayong barko in the vicinity, we direct the ship to go check. But since this is more of a law enforcement activity, we are supportive of the Coast Guard kung ano action ng Coast Guard. Anong Sa action ng pagkakaalam po Coast Guard ninyo? anong ginawa ng Coast Guard? I have to check with that, but sa usapan naman namin, alam naman na may research vessel in the vicinity Doon ng po- Escoda or Sabina. Doon po sa mga lugar na pinuntahan nito, gaano on the average, ilan pong araw sila nagtatagal? Kasi Joel, hindi ka naman basta 2 weeks, makakapaglagay ng... Oo. Hindi, kasi doon yung 2 weeks, buong ruta niya yon. Oo. Pero sa bawat pinuntahan niya po, halimbawa sa Escoda, ilang Yeah. araw siya na nagtigil doon para masabi nating may research yan, humahaluka yan sa ilalim ng karagatan. Hindi naman siya hindi siya tumigil na hindi tumatakbo. Continuous naman ang takbo niya at a slow speed. Okay. 4 to 6 knots. So tuloy-tuloy siya. That's why we could see on the track yung dinaanan ng barko. Okay, kaya lang ang nakakalungkot lang, Rear Admiral, nasa teritoryo natin, pinatagal natin sila doon. Oo, hindi natin sila pwede itaboy na Hindi natin mabilisan. tinataboy sila. No? Kasi yung 2 weeks ay masyado Pagka pong mahaba. hindi tumugon weng dun sa ating radio challenge, wala tayong magawa. Kaya nga. Yeah. Actually, yung ating Coast Guard, mayroong barko dyan sa may malapit sa Sabina Shoal. Yung Sabina Shoal or Escoda, ito yung namataan dati na may crash corals. I believe
Maaari naman most likely may action ang barko doon. Kasi inuupuan na ng Coast Guard ang Sabina or Escoda Shoal. Pero sinisuri po ba natin yung mga dinaanan nitong kanilang research vessel? Baka kasi nabanggit niyo yung crushed corals, hindi kaya yung bagal na yun ng takbo, nagsisira sila ng corales natin, Rear Admiral? Hindi naman ma'am. Sapagkat Alright. yung ganong takbo nila, nasa malalim na lugar yon. So walang At hindi... umiiwas din sila sa mababaw na lugar at baka naman sila ay ma-ground. Oo, mabahura sila doon, di sila Mabahura makalis. sila. On another subject, ang Washington Post, meron pong balita, ang Vietnam Wing, nagtatayo Yes. na rin ng artificial island dyan sa Spratlys. Oh, Rear Admiral, nakakarating na ba sa inyo itong balitang ito? Yes, actually, ang Vietnam, they have the highest number of occupied features sa South China Sea. ilan They po have yun? 22. And then sila, tuloy-tuloy ang reclamation nila, tuloy-tuloy ang pag-build up nila. Yung iba doon militarized na. Yun nga lang, ang Vietnam at ang Philippines may magandang relasyon. Kumbaga, you do your stuff, you do your thing. Bahala kayo dyan. Pero yung At hindi kanila... naman tayo pinagbabawalan. Pero yung kanila pong reclaimed islands, meron pa ba doon na nasa May loob ng stake ba EEZ tayo? natin? May stake ba tayo doon? Meron doon. I have to check. Merong malapit sa occupied feature natin. I just have to check kung ito ay within our EEZ. Okay. O sige. Sa mga susunod pang pagkakataon, baka mahabaan natin tong pag-uusap na ito. But in the meantime, Rear Admiral, salamat sa oras. Mag-ingat Sir, ka. thank you. Thank you, ha. Yes, sir. Yes, ma'am. Maraming salamat po and more power sa inyo. Thank Si you, sir. Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa West Philippine Sea.